Hi everyone! Ngayon naman is Grade 4 Math, Quarter 4, Module 5, Lesson 1 yung pag-aaralan natin. Ang Lesson 1 natin is Interpreting Data Presented in Different Kinds of Bar Graph. Ang nakaraang lesson natin is pinag-aralan natin kung paano mag-organize ng data in a tabular form at i-present natin siya in a single or double horizontal or vertical bar graph. Ngayon naman, ang gagawin natin is i-interpret natin ang data presented in different kinds of bar graph. Before tayo mag-proceed, i-review lang natin kung ano yung graph. Ang graph is a pictorial representation or a diagram that represents data or values in an organized manner. Its purpose is to present data in categories and show comparison through rectangular bars which are either vertical or horizontal, single, or double. Bar graph is one way of presenting a set of data. So, ang bar graph is, meron tayong dalawang uri ng bar graph. Meron tayong vertical bar graph. So, ito yung ating vertical bar graph. Of course, ang graph natin dapat may title sa taas. Sa vertical bar graph, tinatawag siyang vertical bar graph kasi vertical ang kanyang linya or ang kanyang graph. And then, ito yung ating vertical axis at ito yung ating horizontal axis. Meron din tayong horizontal bar graph. Of course, title ng iyong graph. And then, ganito ang horizontal bar graph. So, naka-horizontal ang kanyang linya. Ang categories dito sa kanyang vertical axis at ang kanyang data at values is dito sa kanyang horizontal axis. So, paano ba tayo mag-interpret ng graph? In interpreting a graph, you should consider the following. First, know and read the title of the graph presented. So, sabi ng example natin kanina na meron tayong title dito sa taas. So, dapat basahin muna natin kung ano ba yung, tungkol saan ba yung graph. Ano ba yung title ng ating graph. And then, second is know and understand the labels in both X and Y axis. So, titingnan mo kung ano yung label ng kanyang X and Y axis. Itong kanyang vertical axis at ang kanyang Y axis. So, titingnan mo kung ano ba ang nakalagay dito para maintindihan mo kung ano ang bar graph na ito or kung tungkol saan ang bar graph na ito. Third is analyze the content and information presented in the graph. So, kapag nakita mo na yung kanyang vertical at horizontal axis, titingnan mo na kung i-analyze mo na kung tungkol saan ba ang mga information na nandito na nakapresent sa bar graph. So, iintindihin mo na siya para maintindihan mo at ma-interpret mo ang iyong bar graph. And then lastly, use the data in the graph to answer. So, gagamitin mo na ang mga data na nasa graph sa pag-answer ng mga questions. So, meron tayo ditong example. Okay, so may example tayo. Ang title ng ating example na graph is favorite subject. Same lang sa kabila, favorite subject. So, napansin nyo na ang first graph natin is, ano itong klase na graph? Vertical bar graph. Kasi vertical ang ating linya dito. Sa kabila naman, tinatawag natin itong horizontal bar graph kasi naka-horizontal ang kanyang graph. So, same lang sila ng data. Sa kanyang vertical axis, ang number of pupils dito nakalagay. Sa kanyang horizontal axis naman, ang nakalagay is subjects. Sa horizontal bar graph, tingnan nyo ang nakalagay. Sa kanyang vertical axis, ang nakalagay is subjects. So, nagpalit sila. And then dito sa baba, sa kanyang horizontal axis, ang nakalagay is number of pupils. So, yan ang tatandaan nyo. Ngayon, pag-aaralan natin ang dalawang bar graph na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga questions natin. So, meron tayong question number 1. What is the title of the graph? So, napakadali lang, no? Ang title ng ating graph is favorite subject. And then, question number 2 natin, in the vertical bar graph, what information is placed along the horizontal axis? So, sa ating vertical, saan ba yung vertical bar graph natin? Itong first na graph. Ano daw ang nakalagay sa kanyang horizontal axis? So, saan ang horizontal axis dito? Itong nakahiga sa baba. So, ito yung ating horizontal axis. So, anong nakalagay? Ang subject. So, ibig sabihin ang nakalagay sa baba or sa horizontal axis ng ating vertical bar graph is ang subjects. And follow-up question, on the vertical axis, ano naman daw yung nakalagay sa kanyang vertical axis? So, ang vertical axis natin sa ating first graph is nandito. Ang nakalagay is number of pupils.
Question number 3, in the horizontal bar graph. So, sa horizontal bar graph naman yung pag-aaralan natin. What information is placed along the horizontal axis? Okay, so ang horizontal bar graph natin is nandito. Ano daw yung nakalagay? Ano daw yung information na nakalagay sa horizontal axis? So, ang horizontal axis natin is nandito. Ano ang nakalagay? Number of pupils. So, ang nakalagay sa kanyang horizontal axis is number of pupils. Follow-up question on the vertical axis. Ano naman yung nakalagay sa kanyang vertical axis? Ito yung kanyang vertical axis. So, ano ang nakalagay? Ang nakalagay sa kanyang vertical axis is ang subjects. Question number 4. What subject is the least favorite of students? So, base sa ating bar graph, ano kaya ang subject na konti lang yung student ang may gusto? Okay, so titingnan natin, ang mathematics na subject is 14 ang may gusto. Sa English subject is 8 yung may gusto. Okay, titingnan natin nandito, 8. And then, ang mathematics is 14. Science is nasa 12. So, 12 ang may gusto ng science. And then, ang Filipino is nasa 6. So, 6 ang may gusto sa Filipino. Same lang dito sa ating horizontal bar graph na ang Filipino is 6. Ang science is 12, and then ang English is 8, and then ang mathematics is 14. So, ano yung subject na may maliit lang na student na may gusto sa kanya? Ang Filipino. Dahil 6 na students lang ang may gusto sa Filipino. So, that's why ang Filipino lang yung least favorite ng students. Question number 5, how many students like mathematics? So, ilang estudyante daw ang may gusto ng mathematics? Based sa ating graph, mathematics is 14 na students ang may gusto sa mathematics. And then last question, what subject is the most favorite of students? So kung may least favorite, may most favorite din tayo. So ano yung most favorite or may maraming student na may gusto sa subject? Of course, ang mathematics. Dahil ang mathematics is 14 na students ang may gusto. Ganyan lang kadali mag-interpret ng bar graph. Basta titingnan mo lang yung graph mo para masagutan mo ang iyong mga questions. Ngayon is nasa lesson 2 na tayo. Ang lesson 2 natin is solving routine and non-routine problems using data presented in double or single bar graph. Kapag routine at non-routine problems yung pinag-uusapan natin, meron talaga tayong 4 steps na ginagamit. Ang first step is understand. Sa understand is meron tayong what is asked and what are the given facts. Sa pangalawang step naman, ang plan. So sa plan, meron tayong what operation will you use and write the number sentence. And ang third is solve. And then ang fourth is look back and verify or check. Meron tayong example dito. Gagamitin natin ang ating 4 steps sa ating example. So meron tayo ditong graph. This is the number of coconuts harvested. So ito yung ating graph. Ang tawag dito is horizontal bar graph. Bakit horizontal bar graph? Kasi horizontal ang kanyang bars. And then dito sa kabila is tinatawag natin itong vertical axis. Dito naman sa baba, ito yung tinatawag nating horizontal axis. And then dito, nakalagay ang months natin. So, meron tayong January, April, July, at October. Dito naman sa baba or sa ating horizontal axis, ang nakalagay is number of coconuts. So, meron tayong 100, 110, 120, 130, 140. Meron tayong question dito, how many more coconuts were harvested in July than in January? So, titingnan natin ang ating graph. Ito yung ating graph. At ito yung ating question. Gagamitin natin ang ating 4 steps sa pagsagot ng ating question. So, of course, ang first step natin is understand. What is asked? So, ano yung hinahanap sa ating question or ano yung tinatanong dito sa ating given. So, ang tinatanong dito or ang inahanap is how many more coconut were harvested in July than in January. Ngayon, ano naman yung mga given facts? What are the given facts? So, ang given facts natin dito, sa January is 100 na coconuts, sa April is 120, sa July is 130, and sa October is 110. So, ito yung given facts natin.
sa plan na tayo. So, sa plan, what operation to be used? So, dahil ang hinahanap natin is kung ilang coconut yung na-harvest sa July compare sa January, ang gagawin nating plan is, ang gagamitin nating operation is subtraction. At ang pagsulat niya sa ating number sentence, 130 minus 100 is equal to n. Kasi, ang July natin is 130, and ang ating January is 100. So, isubtract natin itong January sa ating July para makita natin kung gaano karami ang lamang ni July kay January. Kaya 130 minus 100 is equal to n. Okay, so third step natin is solve. So, 130 minus 100 is equal to n. 130 minus 100 is equal to 30. 30 is equal to n or n is equal to 30. So, ibig sabihin, ang lamang ni July kay January is 30 na coconuts. Step 4, look back and verify. So, ang complete answer natin is 30 more coconut harvested in July. Sa look back and verify, titingnan natin yung mga steps na ginawa natin, lalo na ang ating steps na solve, kung tama ba yung pagka-subtract natin. So, ang lesson 3 natin is drawing inferences based on data presented in double bar graph. Ang lesson 1 natin is, ang ginawa natin is interpreting data presented in different kinds of bar graph. And then ang lesson 2 is solve routine and non-routine problems using data presented in a single or double bar graph. So, ngayon is nasa lesson 3 na tayo. Ano yung inference? Inference is an intelligent guess. So, guess mo siya pero meron kang basihan sa iyong guess. And then we have two kinds of double bar graph. Meron tayong dalawang klase ng bar graph. First is double horizontal bar graph and then second is double vertical bar graph. So, ito yung tinatawag nating bar graph. Ito, ang tawag natin dito double kasi dalawa siya. And then this is vertical. So this is double vertical bar graph. And then the second one is horizontal. And then double ang kanyang graph. So ang tawag natin dito is double horizontal bar graph. Vertical and horizontal axis of these bars. So, ito yung ang tawag natin dito is vertical axis. Ang dito naman sa baba, ito yung tinatawag nating horizontal axis. Ito yung vertical axis, ito yung horizontal axis. And then, double bar graph used to display two sets of data on the same graph. And it compares one set of data to another. So, ito yung ating double bar graph. Ginagamit natin ito sa pag-compare ng one set of data to another. Ngayon, gagamit tayo ng inference. So, meron tayong example dito. Ang ating graph is tinatawag na food sales in 2 canteens in 3 weeks. Base sa ating graph, meron tayo ditong amount in pesos dito sa ating vertical axis. At dito naman sa ating horizontal axis is ang weeks. So, meron tayong first week, second week, and third week. At sa amount in pesos naman natin is meron tayong 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. And ang ating legend dito sa gilid, ang black color is ang first canteen na sales at ang red is ang second canteen na sales. Base dito sa ating example, makikita natin na ang first week natin is merong sales ang first canteen na 4,000 and then ang second canteen meron siyang sales na 5,000. So makikita natin na mas marami ang nabenta ng second canteen kasi red si second canteen kaysa kay first canteen. Sa second week naman, makikita natin na ang sales ni first canteen is 2,500 kasi nasa gitna siya ni 3,000 at 4,000. And then si second canteen is same 2,500. So ibig sabihin magkapareho lang yung benta nila sa second week. And then sa third week naman, ang first canteen is meron siyang benta na 2,500 kasi nasa gitna siya ni 2,000 at 3,000. At si second canteen naman is meron siyang benta na 2,000. Base dito sa ating graph, makikita natin na ang may pinakamaraming sales is ang first week, tapos ang second week at ang third week. So makikita natin na habang papataas yung week natin, papakonti din yung sales niya. So pababa yung sales ng canteen. Sa first canteen at sa second canteen, pababa yung sales nila.
Ngayon, base dito sa ating data, gagawa tayo ng inference. So, ang inference again is, what is an inference? An intelligent guess. So, ngayon, gagawa tayo ng intelligent guess. Pababa ang sales nila base dito sa ating data. Ngayon, ano kaya ang pwedeng dahilan kung bakit bumababa ang kanilang sales from the first week to the third week? Kasi makikita natin ang kanyang trend. So, of course, pagdating ng 4th week, bababa na naman ang kanyang sales. So, ano kaya ang pwedeng dahilan kung bakit bumababa ang sales niya? So, meron tayong maraming dahilan. First is baka paulit-ulit yung pagkain. Ayaw nang bumili ng mga estudyante kasi paulit-ulit na siya, nagsasawa na sila, or nagbabaon na yung mga bata ng food. So, may tendency na hindi na sila bibili sa kantin. Or konti lang ang baon na pera, so hindi na sila bibili sa kantin. So merong ganun na mga inference na pwede nating magawa base dito sa ating graph. So kung ganun ang inference natin base dito sa ating graph kung bakit siya bumababa, ano naman kaya ang pwede nating gawing solution para masolusyonan natin ang pagbaba ng sales every week sa kantin? So, pwede siguro nating alamin mismo sa mga estudyante ang dahilan kung bakit hindi na sila bumibili sa kantin para magawan siya ng solution. So, yun ang pinakamagandang gawin natin na tanungin yung mga estudyante kung ano yung dahilan nila para makita natin kung ano yung solution na pwedeng gawin para kumita pa rin ang kantin. Ngayon is mas iintindihin pa natin itong ating graph sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na ito. Number 1, what kind of graph is shown? So, anong klaseng graph ba itong nandito sa ating example? Base dito sa ating graph, ito ay tinatawag nating vertical na graph. And since double siya, so ang tawag natin dito is double vertical bar graph. Question number 2, what is the information is found in horizontal axis? So, ano yung makikita natin na information sa horizontal axis? Saan yung horizontal axis? Itong nandito sa baba. So, ang makikita natin na information is ang week. Okay, so question number 3, what is the title of the double vertical bar graph? So, ano ang title ng ating double vertical bar graph? Food sales in 2 canteens in 3 weeks. Question number 4, what is found in the vertical bar? So, saan again yung vertical bar natin? Itong nasa gilid. So, ano yung makikita natin dito? Amount in pesos. Gaya ni 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So, amount in pesos ang makikita dito sa ating vertical axis. Number 5, how much is the total sales of the first canteen in 3 weeks? So, magkano kaya ang total ng first canteen in 3 weeks? So, ang first canteen natin is itong black. So, meron tayo sa first week is 4,000. Sa second week is 2,500. So, 4,000 plus 2,500 is equal to 6,500. And then sa third week is meron tayong 2,500. So, 6,500 plus 2,500 is equal to 7, 8, 9. So, 9,000 ang sales natin sa first week. Last question, how much is the total sales of the second canteen in 3 weeks? So, magkano naman yung total sales ng second canteen sa 3 weeks? Ang ating second canteen is color red. So, ang first week niya is 5,000. Ang kanyang second week is 2,500. So, 5,000 plus 2,500 is 7,500. And then sa third week is 2,000. So, 7,500 plus 2,000 is equal to 9,500. So, ibig sabihin, mas malaki yung sales ng second canteen compare kay first canteen. Kasi sa first canteen is 9,000 lang yung total sales niya sa 3 weeks. While sa second canteen is 9,500 ang kanyang total sales sa 3 weeks. Okay, so that's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating drawing inference based on the data presented in double bar graph. See you on our next lesson. Bye!